Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon yung naka-scheduled visit ni PBBM sa Mindanao. Na-announce na ng mga registration sa Cotabato, North Cotabato. Kailan biglang kinansel. Ano kayang dahilan? Ito may message sa akin ng kaibigan ko sa Cotabato. Sabi niya, General, ano itong staff ni BBM? Nag-announce sila na bibisita ang Pangulo sa Makilala, North Cotabato sa June 19 para sa ceremonial turnover ng 19 na bagong daycare center buildings. Tas kalaunan, naghayag naman sila na di na matuloy pagbisita niya. Apo, Ilocano kasi ito eh. Apo, laban-laban, bawi-bawi. Takot kaya sila sa North Cotabato masigawan, boo, boo. Ito, may update. Post ito ng radyo 747 DXND Radyo Balita, Kidapawan City. Ito yung balita, no? President Ferdinand Bongbong Marcos is set to visit Makilala, Cotabato this June 19 for the ceremonial turnover of 19 new daycare buildings. Ayan, naibalita na eh. 4 hours ago. Mamaya, the same radio station, may comment, sabi, update. Hindi na matutuloy pagbisita sa Makilala, Cotabato si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa June 19, 2025. Detalye. Tingnan natin ano ba yung detalye nila. Bakit? Ito, 1 hour ago. Ito na ang update. Update. Ganun pa rin 747 DXND Radyo Bida, Kidapawan City. Hindi na matutuloy sa pagbisita sa Makilala, Cotabato si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 19. Ito ang kinumpirma sa Radyo Bida ni Makilala Councilor Romney Cabaron. Hindi dinitalye ng staff ng Pangulo kung ano ang dahilan. Nilinaw naman ng opisyal na tuloy pa rin ang ceremonial turnover ng 19 na daycare center at may mga opisyal pa rin mula sa national agencies ang dadalo sa aktibidad. So ang tanong, bakit biglang kinansel? May iniiwasan? May kinakatakutan ba sila? Magbasa lang muna tayo sa mga comments. Ngano dili madayon ang baby na hadlok mahiloan. Sabi. Chacha, dinibdib mo naman na di ka gusto ng mga taga North Cotabato. Kasi alam, nagdang election. Lahat. Wala ni isa mang alyansa candidate na nanalo sa Diol Mindanao. Ang nakasingit lang sina Senator Amy Marcos at saka Camille Villar dahil sa pag-endorse ni BP Sara. All others, wala. Ipinakita ng taga Mindanao yung pagkadismaya, basta hinanakit. Dahil sa ginawa nila kay BP Sara, yung impeachment, pilit na impeachment, at saka lalong-lalo ng pinakamatindi, yung pagkidnap kay Tatay Digong. Alam ko, marami sa atin ang ilang araw, ilang linggo na hindi makatulog-tulog, umiiyak dahil sa nangyari kay Tatay Digong. Ako, kung minsan, iiling-iling na lang ako na, ano bang nangyari? Halos magtatatlong buwan na. March, April, May, June. Magtatlong buwan na, di ba? March 11? Nakatatlong buwan na pala ang ating minamahal na Tatay Digong. Kung minsan napapailing ako, ano ba? Parang mang bangungot na sana magising ako na hindi totoo. Kailang totoo. Anyway,
tanggapin na lang natin na yun ang nangyari. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya may purpose ang Panginoon, bakit inalaw niya yan? Tingnan niyo ang nangyari sa senatorial election, di ba? Ang daming kandidato ni Tatay Digong na nanalo, 5. Dahil sa nangyari, kasi kung hindi nila pilit nga inimpeach si BP Sara at hindi nila kinidnap si Tatay Digong, baka kakaunti ang manalo sa mga inendorso ni PRRD. Ngayon, dumami. Dahil sa nagalit ang taong bayan sa pangingidnap nila kay Tatay Digong, insured na si BP Sara sa panalo sa kanyang impeachment. Dahil yung siyam na boto para i-acquit siya, sobra-sobra pa. Kaya, salamat. Solid, taga Mindanao, and of course, some parts of Visayas, lalo na sa Cebu. So, balik tayo dito sa bisita. Bakit biglang laban bawi, urong sulong, atras, abante? Bakit? Maalala ko tuloy, matandaan ko pa yung petsa April 2, 5 and 6. Yun ang scheduled na rally nila sa Mindanao nung bago eleksyon. Biglang kinansel. Later on, nag-reveal, nagpaliwanag si Congressman Toby Chanco na talagang kinansel nila dahil alam nila na galit ang taga Mindanao sa nangyari. Yung impeachment ni BP Sara at pag-kidnap kay Tatay Digong, kinansel. So, ano ito? Bakit hindi itinuloy? Nararamdaman pa rin ba nila yung galit ng taong bayan na sisigawan sila ng Duterte? So, sana magsilbing leksyon yan na kaya lang, magagawa? Tapos na Ito na lang, hintayin na lang natin ang paglabas ni Tatay Digong. Ako, nararamdaman ko yung petition na for interim release, ma-approve yan. Mga 1 buwan mula ngayon, maghanda kayo, maghanda ako. I have made a commitment, mag-blow out ako, magpapiesta, magpakain. Once nga lumabas si Tatay Digong, kahit interim release lang, pasalamat sa Diyos sa pagdinig sa ating prayers. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ang gani, ipatupod ba ng kura sa diyan. Hey. Sunod na ako. At kabay ako mangganit to, ako mangganit ka na amin. O garon day, pila na katuig nga nagluon ka sa imong ugangan? Duwa na. Oo. So karon pa mo nakabalay? 5 na katuig nga nagluon ko. 5 na katuig. Oo. So karon unsay imong maistorya nga nakabalay na mo, nindot na ang inyong balay?
Nauna mga kong pasalamat sa Ginoo na nag-sponsor sa mga sasin. Kung wala nag-sponsor, hindi makabalay. Pasalamat po mi sa naghatag. Sige, salamat.